Hello sa inyong lahat. Bali, sasamantalahin ko ang pagkakataon kasi gusto kong makagawa ng maraming video kasi ang dami nagko-comment at gusto ko ay masagot ang inyong mga comment para naman makatulong kahit papaano. Ngayon, napansin ko yung comment ni Kabayan. Sabi niya dito ay, wag po kayong manghikayat pa, papuntang Spain. Please lang. Sa dami ng walang trabaho dito sa Spain, nagkakaagawan na ng trabaho dito. Ayan, totoo naman kasi yan. Tapos, may comment din dito si sister, kaibigan ko to. Ang pinaka-best ay wag na kayong mag-Spain kasi sa dami ng napunta dito, mahirap na rin maghanap ng amo. Kaya, nangyayari kapag maraming aplikante andyan, pumapasok ang pagsasamantala sa sahod, below minimum at ang haba na ng oras. Ayan, sa mga kababayan natin na pupunta dito sa Spain o nangangarap na pumunta dito sa Spain, syempre, walang sino man na makakapigil sa inyo, lalo na kung desidido kayo pumunta dito. Kaya lang, ang gusto ko lang ding sabihin sa inyo na tulad ng sinabi nila, napakahirap na talagang makahanap ng trabaho dito. Kasi nga, sa isang amo, grabe, siguro baka 20 or mahigit pa o 30 ang gustong mag-apply. Kaya lang, syempre, isa lang ang kukuhain. Tapos, yung ibang mga amo, dahil sa maraming aplikante o maraming mga naghahanap ng trabaho, minsan may mga amo na mapagsamantala at ang ino-offer nila ay mababa lang. Dahil alam naman nila, dahil sa dami na naghahanap ng trabaho, ay may iban kasi tayong mga kababayan na tinatanggap. Ako, aminado ako dyan. Kasi nung bago ako, kahit malayo, kahit mababa ang sahod, okay lang, basta may trabaho. Kaysa naman sa nakatambay ka lang, wala kahit na 1 euro na papasok sa iyong bulsa. Lalo na sa katapusan. Lalo na may mga pamilyang umaasa. Kaya, ayan, sa mga kababayan natin, hindi naman sa, paano ba? Siyempre, kaya naman ako'y nanghihikayat na pumunta dito. Dahil maganda kasi dito. Kapag naka 2 years ka dito, magkakaroon ka na ng resident dito. Pwede kang mag-level up. O ikaw marunong mag-Espanyol. Siyempre, lalo na ngayon, required ng pag-aaral ng Espanyol kasi hindi ka makakapag-process ng papel mo kapag wala kang certificate na nag-aaral ka ng Espanyol. Kaya medyo advantage yan sa mga bagong pupunta pa lang dito. Kasi talagang sa pilitan, kahit pa paano ay matututo ka mag-Espanyol. Unlike dati kami. Basta marunong ka mag-English at English ang usapan sa bahay ng trabaho mo, wala ka magiging problema. Gawin mo na kung anong gusto mo. No need ka mag-aaral. Pero nasa sayo yan. Ayan. Ngayon, pag nagkaroon ka na ng papel, syempre, marami kang pwedeng pasukan. Lalo na kung bata ka pa. Lalo na katulad ng ginagawa ng mga bago ngayon o ng mga iba na medyo bata-bata pa, nag-aaral sila. Pwede mag-aaral ka ng kahit ano, kung anong gusto mo. Pwede. Syempre, kailangan mo lang din ng budget para sa pagbayad sa iyong tuition. Pwede ka mag-apply stewardess or magtrabaho sa bangko, kung saan man. Pwede. Kaya yun naman ang kagandahan. Kaya, ako naman ay nagsasuggest din na pumunta kayo dito kasi maganda naman talaga dito once na nagkapapel ka na. Pero ngayon, dahil pagdating nyo dito ay wala pa kayong papel, kayo ay mga undocumented pa, katulad ng nangyari sa amin noon, ay talaga napakahirap makahanap ng trabaho. Lalo na katulad namin na may mga papel ay naghahanap din kami ng panibago kasi nga gusto namin para maiba naman kasi lalo na matagal na kami sa amo, tapos syempre gusto namin maiba naman o kaya gusto naman namin uwian para naman ma-experience namin ang buhay sa labas, hindi kapag araw lang ng Sabado o kaya pag day off kasi mas masarap ang buhay kapag uwian. Kaya lang syempre nakakapagod lang na sa biyahe, lalo na kapag na-timing na ang makuha mo trabaho ay malayo. Yung mahaba ang biyahe, maaga kang gigising kasi babiyahe ka pa. Unlike kapag isayin ka sa bahay ng amo mo, ay wala kang magiging problema kasi nga pwedeng mamaya ka na mag-shower kung hindi ka nakapag-shower. O kaya naman, pagbangon mo, take a bath ka na agad, tapos mamaya ka na magagahan. Tapos yan na, labas na ng pinto, yun na, trabaho mo na. Yan. Ayun, medyo nalayo tayo ng konti. Ibig ko sabihin nga ay sa nag-comment na si nawala. Sino na nga ba yung nag-comment? Pasensya na, nawala. Yan, ang ibig ko sabihin ay hindi naman masama yung comment ni Kabayan na kung po pwede, lalo na sa mga lalaki na makakapunta ng Europe at hindi naman tourist ang naging application at kayo ay working visa sa kung saan mang bansa yan, kung yan ay Hungary, Poland, Czech Republic o kung saan man yan, at okay naman ang trabaho nyo dyan at maganda naman ang sahod nyo ay mas maganda naman kasi ay kung po pwede, kung
okay lang sa inyo, ay mas maganda, mag-stay na lang kayo dyan. Kasi sa totoo lang, ang mga lalaki talaga dito sa Spain ay mahirap talaga makahanap ng trabaho. Kung babae nga nahihirapan makahanap ng trabaho, paano pa yung lalaki? Kaya lang, syempre, may exemption tayo dyan. May swerte din. Mali mo, ang swerte niya ganito. At makakahanap din, depende. Sa totoo lang, kausap ko lang kanina yung kaibigan ko. Meron siyang kaibigan, nagbakasyon sa Pilipinas. Ngayon, nagbakasyon sa Pilipinas, tapos, nung bago umuwi, ay nagpaalam sa amo. Aba, pagbalik, di pagbalik, walang trabaho, kasi nga nagpaalam dun sa amo. Nagbakasyon, tapos, nag-resign na dun sa amo niya. Pagbalik, walang trabaho. Diba, ay, January bumalik dito sa Espanya. Aba, hanggang ngayon, wala pa nakahanap ng trabaho. O, may papel na yun, ha. Kaya, sa totoo lang, may papel ka man o wala, ay talagang mahirap nang makahanap ng trabaho. Kaya sa amin, na may mga trabaho ngayon, kung gusto man namin lumipat ng trabaho, ang pinaka-advice na dapat gawin ay, kung ayaw mo matambay, ay maghanap muna ng trabaho bago magpaalam sa amo. Kasi, kung ang gagawin mo, o gagawin namin, ay magpapaalam ka agad, tapos saka maghahanap ng trabaho, patay kang bata ka. Asahan mo na. Ang mangyayari sa amin ay magbabaha kami. Ibig sabihin ay sa government na kami ay walang trabaho. Para yung gobyerno magpapasahod sa amin. Para may makuha kaming pera. Kaya lang, mas maganda kasi talaga ay meron ka ng trabahong lilipatan. Kaya, ayan, sa mga kababayan natin makakapanood ng video ito, pag-isipan yung mabuti. Kasi, sa totoo lang, dahil nga naging 2 years na lang ang kailangang requirements para makapag-process ng papel, ay lalong mas dumami ang taong gustong pumunta dito. Pero kung ikaw ay may desidido na magpunta dito, talagang buo na ang loob mo, wala namang problema. Punta lang kayo dito. Basta tayo ay kailangan lang makipag-sabayan kung anong nangyayari, kung anong sitwasyon na ang meron dito. Kaya lang sana, wag naman dumating sa point na tayo mga Pilipino ay bumaba yung sahod natin. Kasi sa totoo lang, tayo mga Pilipino ay mas malalaki ang sahod natin kaysa sa mga ibang lahi. Kasi nga, iba kasi tayo, marunong tayo mag-English, tapos medyo mas okay yung trabaho natin kaysa sa iba. Kaya ayun, mas malaki talaga ang sahod sa atin. At saka, mas marami ng mga ibang lahi din. Ang mga amo dito, ang mas gusto ang trabaho natin. Kaya mas tayo ang pinipili nila, kahit magbayad sila ng medyo malaki. Ayan, sa mga kababayan natin na gusto pumunta dito, kailangan nyong mag-take ng risk. Kasi hindi nyo alam kung gaano kayo kabilis makakahanap ng trabaho. Kahit pasabihin natin na may recommendation kayo or maganda yung inyong experience. Kasi sa dami na naghahanap ng trabaho, ay halos lahat naman ay magaganda ang qualification. Kasi lalo na, yan naman ay CV lang at saka sasabihin mo lang naman, pwede naman gumawa ng kunwari kahit hindi totoo. Kaya kailangan talaga, pagpupunta kayo dito ay ready kayo. Magdala kayo ng pera, yung pang 2 buwan para sigurado. Mga 1,000 euro, pwede na yan. Aabot na yan. Kung babae ha. Pag lalaki ay medyo mas marami-rami. Ayan. Ay sana ay makatulong ang video ito sa mga kababayan natin na gusto pa rin pumunta dito sa Spain. Maraming salamat.